stuck in a hard place, it's better in control. So, time now is 3:30. Guys, 30 minutes na lang. So, before kami mag-ride out. Hindi ko talaga sure kung yung naging 1-year experience ko sa running era sapat na. Para kahit wala akong practice ng pag-aahon sa ganitong kataas na elevation kagaya ng Baguio, ubra. Pero makikita natin yun sa ride. So guys, quick coffee lang, then punta na tayo sa meetup place natin dyan sa New City Hall. Kapit tayo mga idol. Guys, time check. 4:05 AM. Ingay na tayo, sige. So guys, time check 4:05 AM. Pinabagtas na natin itong kahabaan ng 10th Avenue. So hindi naman sa nagpapalit tayo, no? Pero titignan lang natin kung mas maaga sila sa atin. Ang usapan namin is 4 o'clock. So dapat nandun na sila. Yung tugtog ko dito sa earphones ko. Hawak ko ang beat. So guys, ang usapan namin, ang meetup place ay New City Hall. So tingnan natin kung nandito na sila. Oh, diba? Sabi ko sa inyo. Time check natin, 4:12. So, wala pa ni isa sa kanila. Tignan natin si Ninong Ian. Baka nandito na sa kanto. Oops, wala pa rin si Ninong Ian. So, kailangan natin maghintay. O guys, sabi ko sa inyo kaya nagpalit talaga ako dahil alam ko ako pa rin yung mauuna Mga idol, lumipat ako ng paghihintay sa kanila. Dun sa kanto ng tent. Ang daming lamok, 1,000. Dito tayo sa City Hall mismo maghintay. So guys, sa wakas, natatanaw ko na si Ninong Ian from here. So may kasama na ako. Four o'clock sharp ha. 4 o'clock sharp. Time check guys, it's 4:40 na. So antayin natin sila idol. Ayun no, sa wakas lumating na sila idol, Edson, tsaka si Paring Dan. Second time natin tong nakapag-meet up ha. Unang ride na kasama kita sa paakyat ng Antipolo Church. Tama. Tapos ngayon, Baguio ride agad. Nice. May mga ensayo ba kayo mga idol? Nagtagaytay lang. Idol, tagaytay na. So finally mga idol, nakapag-group na kami dito sa New City Hall. Ayan, so 2 minutes na lang before 5 o'clock, magra-ride out na kami. Ayan, so si Master Ninong Ian. Ninong Ian. Ayan si Master Dan. At saka si Idol Edson. At syempre, ang hindi natin kalilimutan before every ride ay ingatan tayo sa ating biyahe. Holy Week nga pala isinet ang ride na to, araw ng Miyerkules. Balak namin makabalik ulit na Maynila, araw ng Biyernes. Sure akong hindi magiging ganun kadali ang ride namin. Pero sa group ride na gaya nito, madalas enjoyable ang biyahe. Dahil never kang maboboard
lalo na kapag may mga kasama ka. So guys, ride out na tayo. 5:10 AM. Napaka-meaningful ng ride na to para sa akin. Una sa lahat, ito yung unang beses kong aakyatin ang Baguio City. Yung Lion's Head ng Cannon Road ay isa sa mga holy grail ng mga siklista na kagaya ko. Ibig sabihin, isa ito sa mga pinaka-challenging na ahon ride na dapat mong ma-experience at dapat nasa bucket list mo. Pangalawa, idinededicate ko ang ride na to sa lolo ko at sa tito ko na wala na sa atin ngayon at nasa piling na nang nasa itaas. Sa tinagal ko sa aking pagbibisikleta, halos lahat na ata ng syudad sa Maynila na daanan ko na. Ilang ulit ko na ring nadaanan ng mga bayan ng Bulacan, Pampanga, pero ang pinakamalalayo ko lang na narating ay hanggang Bataan, sa Mount Samat, at Bamban sa Tarlac. 14 kilometers guys, nasa part na tayo ng may kawayan. Bali, nakalimutan ko ata kayo inform na 2-day bike ride to Baguio. So, magpapahinga tayo sa kakilala ni Idol Edson sa Cherona Tarlac. Kung mararating ko ang Baguio, napakalaking achievement to para sa akin. Few days notice lang nang tanungin ako ni Tol Ian kung gusto kong sumama sa ride na to. Wala talaga akong ensayo, pero active ako sa running. Gaya ng nasabi ko kanina, may 1 taon na akong tumatakbo. Pero sa pagbabike, kahit may higit 4 na taon na ang experience ko, pero nahinto din ako ng 1 taon. Hindi ko na rin pinalampas sa pagkakataon dahil sa ride na to, may mga makakasama ako. At around 23 kilometers guys, nandito na tayo sa Bukawi, Bulacan. Kilometers guys, andito na tayo sa Balagtas. Kilometers guys, approaching na kami ng Arco ng Malolos. So guys, andito na kami sa Arco ng Malolos, Bulacan. Meron na kaming 32 kilometers. So kung meron 240, ilan na lang? 200 plus. 200. 200 na lang pala kasi 200. Yes! 200 na lang! Kunti na lang! Guys, time check tayo. 6:50 ng umaga. Tapos nandito tayo sa tapat ng Arco ng Malolos, Bulacan sa may Jollibee. First stopover natin guys. Kape tayo para medyo magising-gising. Actually nagkape na ako kanina.
Hindi ko alam kung magkakapi ulit ako, baka mga ikaw, magkakapi ka ulit? Oo, ako. Okay, let's go. At ayun na nga, napakapi pa rin. Salamat sa pakapi ni Master Dan. Salamat din mamaya. Bukas pa. Bas. Mamaya ayawan na. Dahil pa pala yun. Kasi mamaya magpapula ka na. Hanggang bukas. Mamaya yung malalawa ka na. Ano, sa Tarlac. Pero hindi naman po. Oo, mga nawakas talaga. Parang ganyan lang din. Tat lang, oo, anak Kaso mapa. ng patag tapos walang lilim. Ito lang. Walang lilim. Alam mo, nakakatuloy ka na ng ibang bayan, Tarlac pa. So, alas 7 pasado na guys. Then maya lang padyak na ulit to. Good luck sa init. The training. Medyo na late na kami na ride out at alam din namin na mapapasaba kami sa init ng araw dahil aabutin kami ng katanghalian tapat. Pero di kami ganung nangangamba dahil magkakasama. Along the way sa ride, bago pa man kami makarating sa arko ng Apalit, Pampanga, ay may nakikita na rin kaming mga namamanata at nagpepenitensya. Sabay din ng mga mangilan-ngilang mga siklista na may kanya-kanyang mga pupuntahan patungong norte. Guys, time check tayo, 8:24 ng umaga. 47 kilometers na tayo. Nandito tayo sa tapat ng Kids Resort. Tapos malapit na rin tayo dun sa arko ng Pampanga. Nagre-prepare na si Master. Naglalagay na ng lotion. Lotion. Ng Titan Jet. Titan gel. Titan gel sa mukha. Baka lumaki yan tala. Ito na mga kwapo eh. Hindi ko na-edit. Selfie lang kami ng konti rito sa Arco, then proceed na ulit kami papuntang Tarlac. Kaliwa ha? Okay, palukok tayo.
natin ng McKinney Market. Doon ako bumibili ng puro. Sinasadya ko pa yan. From bahay, papunta rito, pa uwi. Guys, mukhang daraan muna tayo dito sa bahay nila Idol Edson dito sa loob ng ako kung anong subdivision to. Natukos sila kate. Yung talong, nagsibokin sila, isbog ay kaso, wala ko ko. Pabili lang po. Guys, time check, 8:50 AM. Dito kami sa bahay nila Edson dito sa Palit, Pampanga. Musta tol? Rolling. Ay, wala pala kayo sa. Uy, lakas ng... Pap badang? Panalo. Banalo. Talaga pag libre. Kape mo rin kanina, masarap. So, pahinga lang kami saglit. Sana wag kaming abutan ng sobrang mainit mamaya sa papuntang Herona Tarlac kasi doon kami magpapahinga saglit before ulit kami mag-ride out ng hapon. Iwasan namin yung init. Entos Street, sarap mag-bike shop dito sa Pampanga. Time check guys, 9:25 AM. Nandito na kami sa Arco ng San Fernando. And guys, stop tayo saglit dito para mag-picture. Medyo ramdam na yung init. 60 kilometers na tayo guys. Kaya nagsimula tayo. Tayo sa Fernando.
Para sa mga napapaisip o magtatanong, may kanya-kanya kaming dahilan kung bakit kami nagbibisikleta. Pero kung ako ang tatanungin kung bakit ko ito ginagawa, ang eksakto kong sagot ay ang boses na ipapadinig ko sa inyo ngayon. Ang isa sa paborito naming vlogger na si Angelo Biker Dude. Bakit ba ako nagbabike at nagra-ride? Minsan, malayo pa ang pinupuntahan. Minsan, may mga nagtatanong, anong napapala mo dyan? O kaya, di ka ba napapagod? Bakit nga ba? Habang ang karamihan gusto lang sa malamig at ayaw mainitan at pawisan, ako nagbabike ng buong maghapon. Bilad sa init ng araw, minsan babad sa ulan. Madalas pa pagdating sa pupuntahan, ilang pictures at selfie lang uwian na ulit. Minsan pupunta sa mga ilog, dagat at falls, di naman nagsiswimming. O kaya sa mga bundok, pero hindi naman nagte-trekking. Totoo din naman na nakakapagod. Ikaw ba naman ang pumadyak ng pumadyak at magbalanse ng dalawang gulong at maghapong bilad sa araw? Napapaisip din ako, bakit nga ba? Wala namang special. Madalas nga sa tabi ng kalsada o kahit saan lang kami nagpapahinga. Pagkain? Madalas nga wala kaming dala. Kung ano lang madaanan, laban na. Saging na saba, nilagang itlog, nilagang kamote, lugaw at mami, katalo na. Yung pagod ng katawan, naiigitan ng payapang kaisipan. Akala lang ng iba na nakakapagod, pero ang totoo, nakaka-relax. Kahit maingay, mausok, at dinig mo lahat ng busina, ingay ng mga sasakyan, o kung yung mga chismisan ng magkakaibigan sa daan. Pero ang totoo, tahimik ang mundo ko kapag pumapadyak. I find inner peace. I feel relaxed at nakakalimot sa problema. Yung wala kang ibang iniisip, kundi yung daan at mag-enjoy sa magagandang tanawin. It's not the destination but the journey. Parang nakikipag-date sa sarili mo. Love comes in different ways and I found mine in bike riding. It's more than a hobby for me. It's my passion. I live to ride and I ride to live. Limited yung ano. Guys, hinto muna kami saglit kasi nauuaw na kami, tsaka medyo side sa likod, haba ng kalsada. 10:25 AM, 76 kilometers na kami. Anong lugar na to? Part ng Angeles na ba to? Oh, Angeles na to. Ngayon lang natin nadaanan to eh. Angeles, tas pabambanda. Hindi na ako magkaanak. Pero wala yan sa mga kasama ko, malalakas mga kasama ko. Mamanin lang nila. Tapos bukas makikita natin, nagtutulak tayo pare-pareho sa awan. Haba. 11:15 AM guys. Medyo patirik na yung araw talaga, nararamdaman na namin yung init. 80 kilometers na kami sa ride. Hindi ka na thinking. Guys, SM Telebastagan. Kilometers guys, Angeles City na tayo. Ito yung Arco. Finally guys, 98 kilometers. Nandito na tayo sa Bamban Tarlac Bridge. 12:38 PM.
sobrang tirik ng araw. Ito yung unang pagkakataon na lalagpasan ko ang Bamban Tarlac. Makatlong ulit na rin ako nakapunta dito pero ang sarap sa pakiramdam na this time mas makakalayo pa ako sa point na to. Idol, 113 kilometers na tayo gaano nagsimula tayo. Ngayon, nasa Kapas Tarlac tayo at tatulong na dito sa Macdo dahil sobrang pagod namin at nauuaw. Okay na. Si Ian nakatungo na. Tulang tulog. So, 23 kilometers na lang natitira papuntang Herona. Meron kaming inimit doon na ka-workmate ni Idol Edson. Doon na rin kami magla-lunch. Kahit hindi nagsasalita ang mga kasama ko, pero ramdam mo na rin sa kanila ang pagod ng biyahe dahil sa init. Hindi na rin naman kami kalayuan papunta sa tutuluyan namin tao sa Herona Tarlac. Shoutout niya pala kay Heldrit. Napakabait niya at ng pamilya niya na nagpakain na nagpatuloy sa amin. Kilometers guys, go 39 PM. Nadaanan na natin yung arko ng Tarlac. Iba-ibang uri ng kalsada ang iyong mararanasan sa buong maghapon na pagpadyak. May patag, may mabato, may mabuhangin, may basa, may pataas at pababa. Mahirap man at nakakapagod pero lahat yan mapapawi sa ganda ng tanawin na iyong makikita. Sa panahon ngayong nagtataasan ng presyo ng bilihin at gasolina, ang simpleng imbensyon na tinatawag nating bisikleta ang isa sa magandang alternatibo na bukod sa maganda na sa kalusugan ay makakatulong pa sa iyo upang makatipid ka sa pang-araw-araw mong kita. Basta wag ka lang puro upgrade. Hindi ko na nai-record ang pagtuloy namin sa bahay ni Heldrit, pero check out ang upload ni Ninong Ian Vlog ng aming Holy Week Baguio ride at nandoon ang video ng pagtuloy namin sa kanila. 140 kilometers to mag-out tayo dun sa Herona Tarlac, dun sa kaibigan ni Idol Edson. Ngayon, papunta na tayo ng Osakio Tarlac, dun sa lugar na tutulugan natin para balik padyak ulit tayo sa umaga. Dahil ang plan nga na to ay 2-day Baguio ride, so kailangan natin magpahinga ngayong gabi. Shoutout nga pala at salamat dun sa kay Idol na nagpatuloy sa atin, nagpakain sa atin dun sa place niya. Thank you, till next. Guys, no,
Andito na tayo sa Paniki, Tarlac. Kaya lang, syempre, gabi natin naabutan to expectedly. So guys, time check tayo. Alas 7:08 ng gabi. 145 kilometers na tayo mula Erona, Tarlac doon sa tinuluyan natin na garden ni Idol Edson. Tapos nandito na tayo ngayon sa welcome sign ng Paniki. Sa bawat bayan pang aming daraanan, dilim na ang aming kalaban. Preparado naman kami lalo't alam naman namin na abutin talaga kami ng ganitong oras sa aming daraanan. Sa totoo lang, mas okay rin bumiyahe ng gabi dahil presko at baba na ang araw. At kahit papano ay makakabawi kami sa maghapong pagpadyak sa bilaran. Mga idol, dito tayo sa Moncada, Tarlac. 7:35 PM. Tapos 153 kilometers. Konting-konti na lang. Siguro at 220 kilometers nandun na tayo sa Rosario, dun sa tutuluyan natin ngayong gabi. Konting-konti na lang guys. Ito 4 PM. Bilang tayo na mineral water. Mucho. Tapos ng energy. Sa mga long ride sa kagayang ito, bawat madaraan naming convenience store, gasoline stations at kahit maliliit na tindahan at kainan ay mahalaga. Doon kami kumukuha ng kaunting pahinga at makakain lalo na kapag kumakalam ang aming sikmura. Dito ang water. Come here. No, sir. Okay na to. Guys, nandito tayo sa 7-Eleven Moncada. 162 kilometers to the right. Kaya mo namin chocolate. Finally. Matapos ang kaunting pahinga, balik ulit kami sa pagpadyak. Unti-unti at hindi mo namamalayan, nasa kasunod na bayan ka na. Oops! Ito na tayo sa Rosales, Pangasinan. ...172 kilometers. Rosales, Pangasinan. 47 kilometers away. Habang unti-unti naming nararamdaman ng pagod, dala na maghapong pagpadyak. Paminsan-minsan umihinto rin kami sa mga kapihan para mapawi yung antok at mapagpahinga ng kaunti. Sabay ng pag-akyat namin ay mga bus na patungong norte. Ini-imagine ko na yung malamig na klima sa Baguio, pati yung Lion's Head, na kung lolobin ay maakyat ko sa unang pagkakataon.
hanggang dulo mo kalimutan. Kilometers guys, nakalagpas na tayo ng Villasis, Pangasinan. Mahahaba at maraming madidilim na parte ng kalsada ang Tarlac hanggang Pangasinan. Isa sa nakakaalis ng pagod namin ay yung simpleng mag-enjoy para malimutan ang pagod at yung motivation na sa bawat kilometrong nababawas sa aming pagtakbo ay palapit na kami ng palapit sa aming destinasyon. Nandito na tayo sa pinakihintay ng season Pangasinan. Yes, finally we're here in LA. La Union. We're here in LA. La Union. Ay, naghihintay pala tayo. Akala mo nagpapaano ka lang nasa sakyan. Hindi na awan, no? Finally. Tapos na yung araw. At dito kami tutuloy ni Ninong Ian sa La Prensa Inn. Para makatulog na kami. Na yung mga mata namin. So bukas ng umaga, by 6 o'clock, ride out ulit kami para sa Cannon Road, going for the Lion's Head. Good morning mga idol. So, ito na yung second day ng Manila to Baguio ride namin. Actually, Caloocan, Baguio. Isa namin kasama, galing from Taguig, isa pa Mandaluyong. So, ang planong ride out talaga namin as early as possible. Pero, kulang kasi kami ng pahinga. So, medyo nagtagal kami ng konti. So, about 7 o'clock na. Ride out na rin kami. Yung ibang footage dito namin nakakanawa ng kagabi kasi pagod na pagod kami sobra. Taas na kumain, linis na katawan din, tulog agad. So, yun ulit yung office namin, prepared yung mga gamit. So, today, in-expect namin na kasunod pa ng mga ahon. Kung ilang kilometers to. So, meron pa kami 30 plus kilometers more on. Puro ahon tong mga kasunod na naming padyak. So, samahan nyo kami guys. Breakfast muna kami. Breakfast pa ba tayo? Right. And tapos akunan na. Guys, let's proceed na sa second day ng pagpadyak natin sa taas. $30 kilometers of pain. We will see. Sabi mo, wag na.
So guys, looking well prepared na itong mga kasama namin, ready na sa pag-ahon. Good morning. So, mas prepared na ito si Dan sa pag-ahon. Binubulong-bulong mo siya. Uy. Ano? Nag-video ko pa rin yun. Ano sabi mo masakit? Nalaman dyan ah. Lahat naman masakit eh. Hanggang dun sa pototoy. Yun, Ayun, oh. morning. So, nagbibideo na rin po si Ninong Ian. Vloggers natin eh. Ready na po kami, lalo na si Dan. So guys, nag-iisip kami kung mag-breakfast muna kami o diretso akit na. Pero kung mag-breakfast man kami, light breakfast lang para di kami mahirapan sa pagtunaw sa tiyan namin at baka maging sluggish pa kami, mahirapan kami sa pag-ahon. Kaya ayoko nagpupo eh. So guys, magbe-breakfast na kami. Kagabi, bago kami tumuloy dun sa tutulugan namin, dun kami kumain. No? Dito lang sa tapat, Idolot's Eatery. Sarap din ang pagkain nila dyan, guys. Ninong Ian, gabi. Akin yung sabaw lang, hindi ko pa alam. Lagi yung termo. Wow, sarap. Ulalo din. Bulalo. Lechon daw yung lechon. Lechon paksiw. Oh, ito kaya idol lechon. Torta, rapsa. Longka. Pagtapos ng aming quick breakfast, dumiretso na agad kami sa pagpadyak. Ramdam na namin yung excitement na finally, sa mga huling kilometro ng aming papadyakin, ay mararating na namin ang Lion's Head ng Baguio. Salamat sa Panginoon sa panibagong lakas na bigay niya sa amin upang mapagpatuloy at marating namin ang aming destinasyon. So guys, last ahon natin for today, going for the Lion's Head. Wala tayong bike computer kasi nalobat na. So kakapain natin yung elevation na lang. Tapos another na medyo aberya ng konti yung gear natin sa likod. Hindi natin alam kung enough kasi hindi ko alam kung ilan tip to eh. May mga kasama natin kasi lalaki yung plato nila. Pero kakayanin natin syempre. Tapos syempre kulang yung gear natin. Ang isang problema, hindi natin maiangat na wala sa tono. Kasi naglagay tayo ng ng front pack. So baka na-push back yung wires na wala sa tono. Ayan. As you can see, patay yung bike computer ko. Pero okay lang. Go pa rin tayo for the hour. And yeah.
Ano na natin ang kabundukan ng Cordilleras. Let's go, bro! At ayun na nga, nandito na tayo sa Arco ng Benguet Province. Ini-welcome tayo, guys. Ang dami rin nagpapapicture eh. Oh. Time check, 8:27 ng umaga. So nakaka 288.3 kilometers na tayo from Caloocan City. Nag-ride out tayo day 1. It's 30. Ang expectation namin dito mga last 20 kilometers na lang to. From Lions Head, 20 kilometers na. So guys, ayan o. Tingnan nyo. Sa baba na kami ng ano, di papasok na kami ng Cannon Road. Boundary dito ng ano, Rosario. Ang daming nagpipicture, di ba? Mas kami dyan. Kaya good luck sa atin. Good luck sa ngayon wala tayong idea ng current elevation natin. Papakiramdaman lang natin because sa music we play by ear.
mga gilid ng kalsada guys na medyo may buha-buhangin, so kailangan natin mag-ingat. Road bike ang dala natin. Tapos may mga basa-basa din kasi galing sa gilid ng bundok. Ganda guys. So far guys, ahon lusong yung experience natin. Pero siguro pag malapit na tayo sa line set, matitinding ahon. Kailangan ng konti doon ah. Siguro guys, kung meron akong may advice, bukod sa safety, syempre maraming sasakyan, medyo makipot ang daan. Although sanay kami, pero pwede mong panatilihin na nasa right ka lagi, nakapinig ka para hindi ka mahagip. Tapos kapag may mga lusong, pwede mong i-take advantage yung momentum para makabawas din ng pagod. Kapag kaahon, kung baguhan ka, isihan mo lang 1-2-1-2. Pero sa amin na mga medyo advanced na, ginagawa namin para di kami mapagod, ini-smash namin yan para mas lalo kami napapagod kapag mapagal Pero pag newbie ka, beginner, gusto mong tiyagain ang pag-akyat, 1-2-1-2 lang, tapos gaanan mo ang gear. Ganon din kami nagsimula. Wow, ang tarik. Ay, gabi. Tarik pala. Kaya yan, tsaga-tsaga lang. Kalaban lang natin dito, buhangin eh. Medyo madalas yung buhangin. Tapos lusong naman. Alam niyo mga idol, never in my wildest dream nakakakitin ko to bye-bye. Pero simula nung matuto ako magbike, daming mga ahon rides na rin ako. Ito yung isa sa mga naging targets ko. Uy, sandali, may nag-hitchhike. Pasakay natin. May nag-hitchhike. Pasakay natin. Tayo sakay ka din sa bike ko. Hoy, Camp 3 na pala tayo. Barangay Camp 3. Grabe. Actually guys, no nasabihan tayo ni Tol Ian na magbabagyo tayo. Few days notice lang talaga, like 4 days lang. Gaya na sinasabi ko, titignan natin kung yung running era natin na kondisyon uubra sa pag-akyat ng bundok kasi tagal ko rin walang ensayo ngayon lang talaga ulit. The condition difficult sa pag-ahon dito is yung mabigat nating dala baggage. You will see dyan sa likod na ipag natin. Very challenging.
Ganda, di ba guys? Very rewarding. Ay. Nadaanan na natin yung camp 3 and 4. Camp 5 na tayo guys. Finally guys, we are here. 240 kilometro. Tanggal lahat ng pagod at hirap. Ibang-iba ang pakiramdam. Salamat sa gabay ng nasa itaas. Marami na at marami pa kaming bundok na akyatin. Mga tanawing walang kupas ang ganda. Mga larawang aming naipon sa alaala. Dadalhin namin sa aming pagtanda. Kita-kita tayong muli sa ating susunod na pagpadyak.